Magandang oras at magandang buhay mga ka-TH. Kapag nanalo tayo sa ating laban kontra sa China at iba pang mga bansa na nag-claim ng ating teritoryo diyan sa Spratlys Island, ang Pilipinas daw ayon sa mga nag-predict nito ng mga eksperto sa ekonomiya ay magiging powerful na country, pinaka-powerful na bansa dito sa Asia Pacific. Totoo naman yan dahil meron tayong supporting evidence kung bakit napakayaman ng Pilipinas sa future kapag manalo tayo sa laban natin kontra dito sa China. Narito ang video ng Sa Inyong Araw. Ang bansang ito na hindi kilala sa industriya ng langis at gas ay mayroon palang isang misteryong nakakubli sa kanyang mga karagatan at isla. Sa loob ng mahabang panahon, ang Pilipinas ay hindi umaasa sa langis at gas para sa kanyang pag-unlad, hindi tulad ng kanyang karatig bansa sa Asya. Habang ang iba ay umayaman sa produksyon ng langis, ang Pilipinas ay nanatiling tahimik, tila walang kapansin-pansing yaman. Ngunit bakit nga ba? Isang nakakagulat na yaman ng Pilipinas ang nasa ilalim ng lihim na arkipelagong ito, dahil tayo pala ay nakahiga sa mahigit 26.3 trilyong dolyar na halaga ng kayamanan o humigit 1 kwadrilyon na piso ang matagal nang itinatago ng ating bansa at ngayon ay unti-unti nang lumilitaw. Ano nga ba ang lihim ng yaman ng Pilipinas na talaga namang magbibigay sa atin ng marangyang pamumuhay? Totoo yan, magiging parang tayo, Dubai, Egypt, na kung saan yumayaman kahit hindi sila nag-aaral doon, kahit hindi sila graduate ng kolehiyo. Ang mga Arabo, ang mga Egyptians ay napakayaman ng mga tao dahil lamang sa produksyon ng kanilang oil. Ngayon ay biglang nagbago ang takbo ng mundo. Ang karamihan ngayon ng reserve oil ay narito pala sa West Philippine Sea. Ayon sa estimate ay nasa 30 trillion dollars mahigit, or sa ating peso ay umaabot sa quadrilyones na peso ang ating yaman na nandyan sa WPS. Kasama na dyan yung mga pinag-awayan dyan na isla, Scarborough Shoal, at saka yung dyan, yung Ayungin Shoal, pati na yung mga iba pang mga isla dyan na kiniklaim pati ng Vietnam. Pero okay lang ang Vietnam kasi hindi naman masyadong pumasok sila sa ating teritoryo. Ito talagang China, alam nyo mga ka-good news, kapag nakuha nila itong West Philippine Sea ng kumpleto, nakuha nila itong WPS ng kumpleto, pag na-claim nila ang buong Tendas Line na sinasabi nila, ay sila na talaga ang pinakamayaman na bansa at wala sa kalahati ang Amerika dahil dito sa resources na ito ng oil na narito sa economic zone ng ating bansa. Pasok kasi siya sa ating economic zone. Kaya dapat ipaglaban talaga natin ito. At atin yan gagawin. Sa sunod na eleksyon ay huwag tayong pumili ng mga presidenteng kumikiling or pumapanig sa mga ensik. Kasi hindi natin maklaim ang kayamanan na yan. Yan na yata yung sinasabi na sabi ko na noon na narito lang sa Pilipinas talaga yung land of Ophir. Yung doon kinukuha ni King Solomon ang kanyang yaman. Kasi yung mga poste sa kanyang templo ay Nara tree. Kaya dito yung galing sa Pilipinas at dito talaga nakarating si King Solomon. At baka itong mga Spratlys Island na ito noon ay baka lumilitaw pa ito. At ngayon ay lumubog na. At nagiging sandbars na lamang. Pero underneath sa ilalim pala niyan ay trilyones na dollars ang makukuhang kayamanan. Kaya dapat ipaglaban talaga natin yan, yung Spratlys, Scarborough Shoal, Pag-asa Island, Ayungin Shoal. Lahat ng mga isla dyan na pasok sa ating economic zone dapat ay
ipaglaban natin dahil yan ang future at yan ang magpapagligtas sa Pilipinas sa ating pagkalugmok, sa ating pagiging dukha at mahirap. At hindi tatagal mula ngayon, 10 taon mula ngayon ay magiging parang Saudi Arabia na tayo kapag nanalo tayo diyan sa gulo, diyan sa ating WPS. Kapag nanalo tayo against China at kapag mag-back down ng China ay atin na yan. At sigurado, ang problema nga lang ay mga kurakot ang nakaupo, di ba? Pero kung pipili tayo ng mga mabuting loob na mga opisyalis sa gobyerno, hindi kurakot, ay malamang magkatotoo ang propesiya na ito na ang Pilipinas ang pinakamayamang bansa sa South Pacific o dito sa Asia Pacific. At magiging isa sa pinakamayaman na bansa sa buong mundo. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang Reed Bank na kontrolado ng bilyonaryong negosyanteng si Manny B. Pangilinan ay isa sa mga pangunahing lugar para sa exploration. Ngunit ang bawat hakbang ay puno ng panganib. Ano ang mga maaaring matuklasan dito? Magiging sapat ba ang yaman upang mabago ang kapalaran ng bansa? Sa hilagang bahagi ng Pilipinas, matatagpuan ang venom rice na may yaman sa mga mineral at aquatic resources tulad ng gas hydrates. Ngunit ano ang maaaring mga panganib na dala nito? Kaya bang harapin ng bansa ang mga hamon at maging isang malaking manlalaro sa industriya ng enerhiya? Teka, pag-usapan natin yung Benham Rice. Ang Benham Rice ay malayo na yan talaga sa teritoryo ng China. At ngayon ay ini-explore ng China. Merong Chinese exploration vessels, mga barko na pang-explore ng oil, scientific exploration. Mga barko ng China nandyan sa Benham Rice at wala tayong ginagawa. Matagal na yun. Kaya nga, yun ang parang spy ng China na nag-prove na meron ngang trilyones o quadrilyones na halaga ng mga oil na nakareserve sa ating kalupaan sa teritoryo ng Pilipinas. Kaya ganito na lamang ang paghawak ng China sa mga teritoryo. Kasama yung atin kasi narito nga sa WPS. According yan sa research ng mga scientifico sa oil, ay narito nga sa WPS. Sa boundary ng China at Pilipinas ay nariyan ang quadrilyones na makuwang halaga ng mga nakareserba na oil dyan. Kaya ang China ay makipagpatayan talaga yan kasi kapag nakuha nila yan ay parang magiging Saudi Arabia na sila. Sila na yung pinaka malaking supplier ng oil, ng crudo, ng gas sa buong mundo at matatalo pa nila pati yung Saudi Arabia kasi ang Saudi Arabia ay paubos na yung kanilang oil reserve at dito sa WPS ay virgin pa yan, hindi pa nakuhaan. Kaya talagang hindi mag-back down ang China diyan dahil yan ang future nila. At kapag nasa kanila na yan, ay wala sa kalingkingan ang Amerika sa puwersa at kayamanan. Kaya sana ang gobyerno ng Pilipinas, tama yung ginagawa ni BBM, nagipag-alyado sa Amerika para maprotektahan o maklaim natin muli ang mga kinuha ng China na mga isla diyan sa Spratlys. Balik tayo sa video. Ang mga reserbang langis sa Spratly Islands ay patuloy na pinag-aagawan. Ang mga territorial na alitan ay nagdudulot ng matinding tensyon sa rehiyon. Makakahanap kaya ng solusyon ang Pilipinas upang magkamit ang mga yaman nito? Nako, ano bang solusyon? Ang Pilipinas pala ay mayroong nakakagulat na 26.3 trilyon dolyar o mahigit 1.5 quadrilyong piso na halaga ng hindi pa nagagalaw na deposito ng langis sa loob ng kanyang 200 miles ng eksklusibong ekonomiyang zona. Ang mga reserbang ito ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng arkipelago, partikular sa Reed Bank at Mischief Reef sa Spratly Islands. Kaya pala no?
At dito sobrang napakahiwaga ng Spratly. Ayon sa ulat ng US Geological Survey at Ministry of Geology and Mineral Resources ng China, ang Spratly Islands ay maaaring maglaman ng 7.1 billion bariles ng langis. Ngunit ito ba ay totoo o isang katang-iisip lamang? Ang kamakailang pagtuklas ng langis at gas sa Sulusi at Celebes Sea ay tila nagpapahiwatig ng mas malalim na sekreto. Sa kabila ng napakalaking potensyal na yaman, ang Pilipinas ay tila hindi kayang ganap na pakinabangan ang kanyang mga likas na yaman. Isa sa mga dahilan ay ang mga hamon sa seguridad at mga alitan sa teritoryo. Ito na yung problema natin na hindi natin mamina yan. Paano natin miminahin, igigirahin tayo ng China. Kasi inaangkin na ng China ang ating teritoryo sa WPS. Kaya ang solusyon lang talaga dyan ay i-claim talaga yung Spratlys, buong Spratlys Island, yung pasok sa ating economic zone under sa UNCLOS. Yung international law of the sea, yun ang susundin, hindi yung China. Grabe naman, pati mga baybayin pa natin sa Palawan ay inaangkin ng China. At ibang mga lupain dyan sa Palawan ay binili na ng mga Chinese tycoon. Kaya sinabi nga noon sa panahon ni Digong na ang Pilipinas daw ay probinsya ng China. Ayon ang kanilang deal ni Digong na gawing probinsya ng China ang Pilipinas kung sila ay nanatili pa sa pwesto. Kaya dapat nagkamali tayo ng pinili, lalong nalugmok ang Pilipinas. Lalong lumiit kasi inangkin na ng China, binenta ng mga naging presidente noon ang kalupaan ng Pilipinas. Kung saan ang ating mga national hero noon ay talagang nagipaglaban para lamang sa soberenya ng Pilipinas. At ngayon sa mga taksil na mukhang pera ay bininta ito ng pasikreto. Kaya nagtaka na lamang tayo bakit kiniklaim ng China ang Spratlys. Atin naman yan noon pa, sa kapanahonan pa ng itong tatay ni BBM. Okay, so ito nga ang problema dahil superpower na bansa ang China at hindi tayo makapagmina diyan ng langis. Pero kung tutulong talaga ang Amerika at wala nang ibang ano pa diyan, kapag hindi nag-back down ang China, wala nang ibang solusyon kundi giyera na. Girahin ng China at patikimin yan at pulbusin para babalik sila sa kangkungan. Pupulutin sa kangkungan at babalik sila sa pagiging kung sino man sila noon. Diba tayong mga Pilipino, mayayaman na tayo noon pa sa kapanahunan nila Lapu-Lapu. Mayayaman na ang mga Pilipino. Nagsusuot na tayo ng mga kwintas na purong mga ginto. Pagdating ng mga Kastila, marami tayong ginto, mayaman tayo. Isinulat lang sa mga libro, sa history ng mga Pilipino daw, ay mga mangmang. Yun ang akala nila. Pero marami tayong ginto, mayaman tayo. Kahit na mangmang tayo sa kanilang paningin, pero mayaman tayo. Marami tayong ginto. Yan lang talagang whoever holds the gold ay yun ang pinakamakapangyarihan. Whoever owns the gold controls the world. Yun ang sabi ni Marcos noon. Kaya inangkin ni Marcos ang napakaraming ginto. Kasi kung sa kanya na yun, siya na yung pinakamakapangyarihan na tao sa buong mundo. Kaya dito nagkamali tayo sa China. Kasi yung mga traidor natin na mga nauuna noon na nakaupo sa gobyerno ay sikretong nagipag-deal sa China na ibininta na pala yung mga Spratlys Island na yan. Kaya ganoon na lamang ang galit ng China kapag tutungtong tayo sa Spratlys ay magiging ano tayo doon, trespassers. Kasi meron na palang mga gentleman's agreement na mga ganyan. Meron talagang makukulong dito sa itong secret deal na ito. At yan yata ang susunod na hearing sa Senado, yung about the secret deal in Spratlys. Okay, balik tayo sa video. Ang mga reserbang ito ay matatagpuan sa bahagi ng arkipelago na puno ng mga alitan, lalo na sa Spratly Islands na pinag-aagawan ng maraming bansa. At ito ang isang mahiwagang hamon. Noong 2011, tinukoy
ng Hydrocarbons Ito na. Technology Industry Journal ang Pilipinas bilang isang bagong lugar para sa oil exploration. Kasama na ang Argentina. May mga potensyal sa lugar ng Spratly Islands, Sulu Sea, Celebes Sea Ito at na yung Philippine prueba Sea. na totoo talaga yan, hindi yan katang-isip. Dahil meron nang nag-explore dyan na mga Argentinian at nagsasabi na napakalaki. Bilyones bariles ng crude oil ang nariyan na deposito at mas malaki pa kaysa deposito ngayon ng Egypt. Kaya siguradong magiging mga ano tayo, mga hari. At subsidized ng bawat pamilya ng Pilipino ay subsidized na ng gobyerno. At kahit hindi tayo magtrabaho katulad doon sa Egypt, ay nabubuhay sila dahil sa subsidy ng langis. Kaya pinakamayaman nga tayo sa Asia kapag atin yan. Ang problema, hanggang drawing na lamang tayo dahil nandiyan ang China. Ngayon, ano bang magawa natin kung makipag-deal tayo sa China? Yung sabi ni Digong na ano daw, pabayaan natin ng China diyan at hihingi lang tayo ng parang renta, parang kunting share. Hindi yan mangyari kasi kapag inangkin na yan ng China, sa kanila na yan at hindi na tayo bibigyan. Bakit tayo bibigyan? Sa kanila yan, di ba? Ngayon, kung sa Amerika tayo hihingi ng tulong, of course, gigirahin ng Amerika ang China, pulbos ang China, di ba? Gawin nilang impyerno sabi ng yung general sa Indo-Pacific na Amerikano, naggawin kong impyerno ang South China Sea kapag magipagdigma ang China. Isang araw lang ay magliliyab na yan. Yun ang sabi nila, meron silang napakaraming drones ngayon ang Amerika. At hindi na eroplano ang paliparin nila sa giyera. Lahat drones. At yan ang dogfight sa mga eroplano ng Chinese. Hindi lang nakikita ng Chinese ang mga drone na yan. Lahat drone submarines, drone na eroplano. At sa isang iglap, papupulbos ang China. At yung mga singkit na mata na yan ay lalaki yan at luluwa. Kapag nagkataon, ay ganyan talaga ang mangyayari sa kanila. Katulad na lamang ng World War II. Kahit gaano kalakas ang Hapon, natatalo dahil nandiyan ang Amerika. So history will be repeated. The history will be repeated itself at ganun pa rin ang mangyari. Kahit gaano kalaki ang China, luluhod pa rin siya sa Pilipinas dahil nandiyan ang Amerika. Pero pag-usapan natin yung langis na yan. Talagang yan ang future at yan ang magsusolve ng ating pagiging dukha sa buong Asia Pacific. Tayo na lang yata ang pinakakawawang country. Ang Vietnam noon ang pinakakawawa. Pero ngayon unti-unting tumaas ang ekonomiya ng Vietnam. Yung bigas nga natin galing sa Vietnam. Kaya ang Pilipinas nalulugmok dahil sa mga magnanakaw. Lahat kasing nang nakaupo. Totoo naman, huwag lang magalit Yung iba, kunti lang yung ninakaw. Pero yung iba talagang malaki ang ninakaw. Kaya nga maraming nakulong noon, di ba? Kaya totoo yan. Kaya walang naipon. At utang ng utang lang tayo, hindi nagpapayaman yung mga nakaupo. Kaya kailangan talaga ng totoong reforma in the future. Kaya kailangan natin ng reset, yung tinatawag na reset the world. Kapag na-reset tayo, magbago ang ating itong pamahalaan, ay pwedeng magbago ang lahat. Okay, tapusin na natin ang video ito. Courtesy of Sa Inyong Araw. Ngunit sapat ba ang yaman na ito upang maiangat ang bansa mula sa kahirapan? Ito ang makapangyarihang tanong. Kaya bang tapusin ng Pilipinas ang kanyang mga alitan at ma-access ang 26.3 trilyong dolyar na halaga? Hindi kaya ng Pilipinas na tapusin yung alitan na yan between China and the Philippines. Hindi kaya. Talagang hindi kaya. Nasa guni-guni lang yan natin na kaya natin sila. Pero sa tulong nga ng Amerika ay makakaya natin. Kaya kailangan makipag-deal ang ating pamunuan sa Amerika kung anong pwedeng ibigay natin sa kanila
para tutulungan tayo na makukuha ang Spratlys. At kahit na may porsyento ang Amerika dyan sa oil exploration na yan, sa pagmimina ng oil dyan, ay okay lang kasi Amerika hindi aagawin ng ating teritoryo. Bagkus ay protektahan nila against sa mga intruder. Diba, matagal naman tayo na kaibigan ni Uncle Sam. Bakit magipag-ibigan pa tayo doon sa China? Hindi katulad ng yung traidor natin na nauuna. Hindi ko nabanggitin, napaka-traidor na tao nun. Grabe, nagpapayaman lang. Kaya may makulong talaga may makukulong sa susunod na hearing. Makukulong ang mga yan kasi napakaraming kaso. Okay, so tapusin na natin ang video. Umahigit 1.5 quadrilyong piso na halaga ng reserbang langis, ang kasalukuyang administrasyon ay nagsisikap na palayain ang buong potensyal ng mga likas na yaman ng bansa upang mapanatili ang ekonomiyang pag-unlad nito at tiyakin ang kinabukasan. BBM, ito kapag nasa katuparan ito ni BBM, itong pag-angkin natin sa WPS, ay siguradong manatiling presidente ito hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Kung yan ang mangyari na manalo tayo against China at atin na yung WPS na yan at magkapagmina na tayo sa tulong din ng Amerika at ng ibang bansa na kaalyado natin. God bless the Philippines. Sana ito na nga yung sinasabing kayamanan na nakatago sa Pilipinas. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless the Philippines.